upang tulungan tayong himayin naman ang issue tungkol sa pagsuko o pagkakaaresto netong si Senador Jinggoy Estrada at ano ba ang magiging epekto nito sa mga trabaho sa Senado, lalong-lalo na napapalapit na po ang araw kung saan magko-convene na o magtutuloy na ang impeachment hearing laban kay Vice President Sara Duterte. Makakausap natin ngayon mula sa University of Makati, ang professor at legal counsel mula sa University of Makati, Attorney Cecilio D. Duca. Attorney Nonoy, magandang umaga po. Magandang umaga kasamang Al at sa lahat ng mga tagapakinig. Sir, it's nice to hear from you again. Ano po, at maraming salamat sa pagbibigay ng oras sa atin ngayong umagang ito. Una po sa lahat, hindi po dumalo yung ating mga senador kahapon do sa regular plenary session. Ano po bang sinasabi ng konstitusyon patungkol dito? Kailangan ba regularly dapat nagko-convene o uma-attend ang ating mga senador sa plenary session? At can we consider this a dereliction of their constitutional duty kapag hindi nila ginagawa yung kanilang trabaho? Maaring managot ang mga senador na ito na sinadya na hindi umattend sa kalansasyon. Dahil tandaan natin kasamang Al sa ating konstitusyon, meron silang regular session at special session. Noong mga nakaraan, nagkaroon pa yata ng joint session at saka pot session. Pero ibang usapan na yon. So, ang nangyari kasi dyan, ang regular session nila ay magmumula nung ika-4 na Lunes ng Hulyo at matatapos Hunyo ng susunod na taon kapag ka nagdeklara na sila ng adjournment. Ang problema, hindi pa yata sila nagdeklara ng adjournment. So regular session pa ito, hindi dumadali yung iba. Maaari ho itong managot sa ilalim na Republic Act 6713 dahil hindi nila ginagampanan yung kanilang mga gawain na iniatang sa kanila sa ligang batas. At saka tingnan natin, ano ba talaga ang dahilan? Bakit hindi sila dumadalo? Kasi yung kahapon, obvious na obvious yun na nando na dapat magsisession, biglang hindi dumating yung majority dahil nga may inaresto. So parang lumalabas na walang batayang legal yung kanilang hindi pagdalo sa sesyon. Opo. And ini-equate nga actually, Attorney Duca, sir, yung ginawang pag-walkout ng minority bloc kumpara do sa hindi pagdalo ng majority bloc. Can we consider that as something na equal? Parehas ba yung ginawa nila? Na parehas silang hindi dumalo do sa sesyon? Doon sa mga may agenda talaga, maaaring sabihin na pareho lang yan. Kasi kaya nyo gawin, kaya rin namin gawin. Hindi pareho yun Kaya sa ilalim ng ating mga patakaran, itong lahat sila dapat umattend ng sesyon. Kahapon, hindi nga nag-session may pinag-uusapan ng isang policy na pikon yata yung minority. Well, maaaring hindi tama, pero desisyon nila at may dahilan kung bakit nila ginawa. At legal yung dahilan sapagkat sinasabi ng minority dati, ngayon, na parang nire-railroad yung mga rules. At kaya sabi nga ng isang senador sa majority, mahirap daw kasi pag walang legal background. Teka muna, marami rin talaga dito ang walang legal background. Pero parang nag-boomerang ho sa grupo nila yung sinabi na walang legal background. Yung kahapon, na hindi man lang daw, kung tama po yung mga reports, na hindi man lang nagpasabi na hindi tayo magsisesyon. Yung minority, alam nung lahat na nag-walkout sila dahil mayroon silang ipinaglalaban at tungkol nga ito sa rules ng Senado. Ito hong kahapon, talagang wala, na hindi nga daw nagpasabi na hindi sila magsisesyon So siguro, hindi kailangan nito mga rules minsan. Kailangan lang natin maging mabuting tao at gawin yung tama. Po. Attorney, I think yung pinag-uusapan nila noon na hindi nagkasundo itong minority bloc at majority bloc, yung nila, hindi railroad yung pag-amienda doon sa Senate rules, may kaugnayan doon sa pag-attend virtually netong si Senador Bato de la Rosa. Ngayon ba, nasa Quezon City Jail yata itong si Senador Jinggoy Estrada, papayagan na kaya ng Senado na maka-attend via Zoom siguro si Senator Jinggoy Estrada? Alam mo, may mga presidents tayo dyan may mga nauna ng ganyan. May isang congressman dati, although yung congressman na yung convicted na at nanalo siya ng congressman, humihiling siya sa Korte Suprema na payagan siyang mag-attend. Hindi siya pinayagan ng Korte Suprema Nung panahon ni Senador Laila de Lima, dahil nakakulong siya, wala namang conviction pa ito.
may mga proposal na siya ay dumalo virtually. At hindi ho ito pinayagan ng majority at the time. So I do not see any reason para payagan din ito. At kung ito po ay matutuloy, ang kaso ho ay plunder. At ito ho ay paglustay ng pera ng bayan na mahigit sa 50 milyong piso. Naku, ang dami niyan, ha? Parang sa buong buhay ko hindi ko kikitain yan. Ay, nako. Doon ho, sa anti-plunder law, meron pong sinasabi yung Section 5 na meron pong suspension. So pag suspendido ho ang isang senador, all the more na hindi siya talaga makaka-attend. Ngayon naman, itong si Senator Bato, kung talagang gusto niyang mag-attend, dapat lumutang ho siya. Kasi hindi nga pinagbigyan ng Korte Suprema yung TRO na inihingi niya dahil wala daw ho siyang karapatang nilabag ng gobyerno. Ngayon, kung papayagan ho natin yan, parang tinotolerate ho natin yung mga lumalabag sa batas. At yung mga opisyal, ang mga kawani ho ng gobyerno, pwede na magsabi, yung mga senador nga, pinapayagan niya ng virtual, pwede na rin siguro ako mag-work from home para makaiwas ako sa traffic at sa mahal na presyo ng gasolina. Mapapasabi ka na lang talaga ng sana all, Attorney Duca. Sana all. Pero ito po, since yun nga, yung isang miyembro ng majority bloc, kasalukuyan on the loose, yung isa ngayon nasa piitan, ito po ba, may quorum pa rin ba sa Senado? Mag-a-apply po ba rito yung simple majority? Ano po ba sinasabi ng konstitusyon when it comes to quorum? Ang quorum lang naman para makapag-session sila at makagawa ng kanilang trabaho ay simple majority lang, 50% plus 1. So kaya kung merong 13 na dumadalo pa, maaari pa sila makapag-session. Kaya lang pagdating dun sa mga bagay na nire-require ang 2/3 vote, hindi na ho siguro aabot kasi malamang hindi bumoto na umabot ng 16. So maaaring hindi makuha yung 2/3 vote. Pero yung simpleng transactions nila, simpleng business nila sa session, maaari naman. Kasi 13 lang ang kailangan natin. Yun. Malinaw na malinaw yan. Attorney Duca, ito po. Itong mahalaga nating tignan ngayon, ano po ang magiging epekto nito sa impeachment? Kasi as I've said, dalawang senador na ang out of commission. Yung isa nagtatago, yung isa po ngayon nga nasa piitan. Ano po magiging epekto nito sa impeachment? Well, malaki ang wala naman siguro magiging epekto kasi unang-una ang kailangan natin dito majority lamang magsesyon. Pagdating doon siguro sa conviction or acquittal nung nasasakdal, maaaring magkaroon ng epekto kasi kailangan natin 16 na boto. Ngayon, yung 9 lamang ang bumoto para i-acquit itong nasasakdal, tapos na ang usapan. So kaya kahit naman konti lang silang dumalo, basta kaya pa ng mag-session at umaabot sa punto na magbobotohan, kung aabot sa 16, makukonvict ho. Pero kung hindi aabot sa 16 yung boboto, talagang acquitted ho ito. At kahapon din po pala, yung defense team naman ni Vice President Sara Duterte, nag-move for the dismissal of the articles of impeachment. Ito ngayon na pag-uusapan din ng isa nating nakapanayam nung nakaraang linggo. Ano pong palagay po natin dito, Attorney Duca, sir? Well, ang Vice President naman at ang kanyang legal team ay merong karapatan na gawin ang lahat ng nararapat para mapawalang sala siya. Kasama na nga yan pagpapile ng motion to dismiss. Pero ayon sa pagkakabasa ko ng saligang batas at mga desisyon ng Korte Suprema, parang walang ganyan na motion to dismiss. Maaaring mag-motion sila pero hindi ito maaaring pagbigyan ng Senado kasi nga sinasabi doon ng saligang batas at may interpretasyon ang Korte Suprema, kapag ka nakarating na ang articles of impeachment sa Senado, trial shall forthwith proceed. Wala hong sinasabi na i-dismiss. Kasi pag dinismiss mo wala nang trial Ngayon sabi ng Constitution, trial shall forthwith proceed. Although matagal talaga yung forthwith kasamang al, kasi dadaan ka sa first with, second with, third with, at saka palang fourth with. Although ganun ho ang kalakaran, ituloy ho dapat ang trial, hindi po pwedeng i-dismiss. Ayun, baka kasi ang depensa ng defense team ni Vice President Sara Duterte, pwede rin naman namin gamiting batayan ng rules of court. Sa rules of court, meron naman tayong makikitang motion to dismiss. Pwede po bang gamiting depensa ito, Attorney Duca, sir?
Well, ang sinasabi dito ng ating mga regulasyon, ang rules of court ho ay suppletory lamang doon sa rules ng Senado pagdating sa impeachment trial. At ang sinusunod ho ng Senado, siyempre ang konstitusyon, yung kanilang rules, at mga desisyon ng Korte Suprema. At hindi ho sila po pwedeng mag-deviate dyan. Maaring kung wala silang rules dyan, saka lang papasok yung rules of court. Pero yun hong motion to dismiss, although sinasabi ko nga, karapatan nila yon. Kaya lang ang Senado hindi pwedeng i-dismiss. At saka kung ako naman ang nasa parte nitong si Vice President Sara, napakagandang pagkakataon po yung impeachment trial para ilahad ang kanilang mga ebidensya na wala siyang kasalanan at maipakita sa buong mundo na lahat kayo nagsisinungaling dahil malinis ang Vice Presidente. Kung may ebidensya nga po, kaya hindi ko siguro nararapat ang motion to dismiss. Dahil pag sinabing motion to dismiss, ayaw namin ng trial. And lastly po, Attorney Duca, gusto ko mang pahabain itong usapan natin ngayong umagang ito but we're running out of material time. Ang inyo pong mensahe sa ating pong mga kababayan na nanonood at nagbabantay ngayon sa mga kaganapang nangyayari sa atin from a legal perspective. Nasa inyo pong pagkakataon, please go ahead, sir. Okay, maraming salamat sa pagkakataon sa mga kababayan ho natin. Nakita natin kung anong ginagawa nitong ating mga opisyal. At tandaan po natin na ang ating mga buwis, ang ginagastos nila. Napakalaki na ho ng buwis na binabayaran nating lahat. Napakamahal na mga bilihin. So kaya po pag sinasayang nila ang oras ng bayan, siguro sa susunod na halalan, wag na nating iboto. Iboto na lang ho natin yung mga opisyal na talagang nagtatrabaho. At hindi nagtatrabaho para sa iilang pamilya o individual. Yung nagtatrabaho para sa bayan. Kasi po, binabayaran sila ng taong bayan para magserbisyo at maglingkod sa bayan at hindi sa partido. At ma-quote lang ho natin si Presidente Manuel Quezon, "My loyalty to my party ends where my loyalty to my country begins." Kailangan po natin na maging tapat, hindi sa partido, hindi sa individual, kundi sa ating bayan. Excellency said, sir. Maraming salamat po. Attorney Cecilio D. Duca po ang ating nakausap ngayong umagang ito. At sana po, hindi kayo magsawa na magbigay ng panayam sa aming pong palatuntunan. Maraming salamat po at magandang umaga, sir. Salamat kasamang Al at mabuhay ang mga saksi. Please don't forget to like, share, and subscribe to CD Duca Law, where law is made simple and life is made easier. See you next time!